Ang ganda ng Play-Doh wall natin. Salamat sa inyo. Tinrabihan namin ito kahapon ng buong araw. Ako ay siguro ay meron ka na sa isip mo. Ngayon ang alam kong mousse. Anong gagawin ninyo mga bata? Hindi lahat tayo nagagang sa ano ang gagawin natin. Kaysa kayo mga bata ay magmumura ng isang malaking bagay. Bakit hindi ka magmura ng isang bagay na gusto mo? Oo, mabuti yon. Mabuti pa. Anong gagawin mo, Jasper? Gusto ko ng may ganda. Ayun ang gawa ko. Atin na ang orange Play-Doh. Tayo ay gagawin ng mga bagay sa kanila. Nagawa mo ng gwapong orange lump. Hindi pa kaya mo, Os. Wala pang tapos ang paggawa nito. Okay lang. Pwedeng gamitin ang roller para ispread ang orange Play-Doh. Atin na ang cutter. Gagawin natin yung isang gwapong tigreng orange at kapag tapos na, maaari pa rin tayong gamitin ang tag-init para ibalik siya. Pero ang mga tiger ay may stripey na ito ay puti. Eto na. Pag-usapan natin ang ink pad para sa mga tiger natin at tatapuhin natin ang kanilang paa sa pad gaya ng gumagamit kami ng stamp. Pagkatapos natin, kaya natin istamp ang ating cutter sa Play-Doh. Check na ang plunger at siguro may magandang tigre na may mga stripey kami. Tayo muna ang gagawin ng mga excess na Play-Doh na hindi kailangan natin. Okay lang. Sana nagtutuot ito. Tignan natin kung mayroon ba tayong ganun. Kaya natin i-remove it ng maayos mula sa cutter para hindi tayo nagkakamali. Mabilis na, okay lang. Nakakuha natin at mayroon pa tayong orange tiger ng mga itim na stripey. Ang gwapo pala ito. Akala ko nagawa na natin ito. Eto na siya. Si Jasper. Ang matapang na tigre. Wow, ganyan lang. Papasok ako sa labanan nito. Okay lang mga kaibigan. Anong gusto ninyo kaya namin gawin? Eto kasi ako'y artista, gusto ko ng maganda. Ako siguro kaya natin yon. Ako siguro ang gaganda ng mga bulaklak. Kaya let's gamitin ang isang Play-Doh flower mold na to. Mag-start tayo ng pag-ayos ng mga kulay. Ito ang unang bahagi. Isasama natin ang isang maliit na parte ng blue. Ito sang gagawin natin para makagawa ng mga bulaklak na may higit sa isang kulay. At saka para sa bulaklak, gagamitin natin ang gwapong mga dahon na ito. Atin na ang pangunahing kulay. Magagamit natin ang marami ng pula. Mayroon kaya sa kanan at mayroon pa rin ng mas marami pang pula sa kaliwa. Di tayo na lang ang gagawin ng mold at pahirapan ang bulaklak sa paraan natin. Okay lang, tingnan natin kung ano to. Wow, ang aming rosas ay mukhang gwapo. Pakita natin to ng husto para makita ito mas malapit pa. May isang parte pa dito. At last, ang ganda ng bulaklak. Ngayon, gamitin natin ang ibang panig ng mold para makagawa tayo ng isa pang bulaklak na may dalawang kulay. At tayo to ay simula ng isang maliit na puti at pagkatapos ay maraming lilas. Meron pang iba sa kanan at meron pang iba sa kaliwa. Ngayon, tayo na rin mag-add ng stem gaya ng ginawa natin sa ating rosas. At saka i-press natin ang Play-Doh sa ating hulma. Mukhang sobra akong ginamit ang blue Play-Doh na to. Siguro kailangan natin i-remove yung parte na sobra. Okay lang. Siguro okay na yon. Tayo na lang. Buksan natin to at tingnan kung gaano ang aming bulaklak. Oh, gwapong-gwalang yon? Ang bagong laruang Play-Doh na to ay hindi na isibigay. Okay lang, meron na. Ngayon, kainin natin ang maliit na bulaklak at magdagdag ng lupa para sa mga bulaklak natin na makapagpapasaya. Di pwede na tayong mag-plant ng dalawang bulaklak natin. Ang blue at pink. At ang purple at yellow. Dito na yung mga korala. Ang ganda pa ng mga ito. Exactly what you wanted. Sigurado ka na magpahinga sa kanila. Wow, ang gaganda nila. Gagamitin ko silang sa aking piling ng mga bintana. Magandang gabi, Coral. Magkita tayo ngayon. Okay lang, Genevieve. Sa iyo na ang gabi. Nakakagusto ko sa cute thingy. Okay lang, may maswerte na kumpletong gawa na darating. Para sa ito, kaya natin gamitin ang cutter ng Hello Kitty kasi siya talaga ang cute na pusa sa mundo. Hindi po kasi may cutter ako para sa inyo mga cherry, pero ang gwapo naman kayo. Okay lang, okay na. Eto na tayo sa pag-umpisa. Ito ang oras ng pagkuha ng mga kulay ng dough para sa kanyang buhok. At saka kailangan natin ng blue para sa damit niya. At saka kailangan natin ng marami pang puti para sa ulo at katawan niya. Parang nagpapaluto ako ng ice cream sa mukha niya. Siguro hindi siya nag-iisip ng ganon.
Siguro kaya natin ibigay sa kanya isang tenga at papaboran siya ng mga braso, di ba? Ayun na, kumain ka ng Hello Kitty. Okay lang, i-place na natin ang outline at ngayon ay dadalhin natin ang cutter natin. Tingnan natin kung anong meron tayo. Oh, ang gwapo. Tingnan mo siya. Hindi ba siya cute? Palaging naganda ako sa kanya. Dapat ako maglaro sa akin ng kwarto niya. Baka may tiset na bagong akala ko. Mabuti na ang mga bata. Anong gusto ninyo kaming gawin para sa inyo? Tayo ay gustong may kagandahan. Okay lang. Alam ko ang perfect na gagawin natin sa iyo. Paggamit natin ito, Cookie Monster Cutter na hindi mo makakalimutan. Tayo pa lang, magagawa natin ang mga maliit na itim na mga punto para sa mga mata niya. Isang beses pang, di pag-ibig, dadalhin natin ang mas matandang Play-Doh na ito at isama sa kanyang bibig. Kailangan natin ng puti para makapagtapos ng mga mata niya. Dito na to, si Mr. Cookie Monster. At last, ang mga kulay ng dilaw na maita para sa ulo ni Cookie Monster. Okay lang, pwede na tayong i-press ang mga ito para makita kung sino ba si Cookie Monster ngayon. Kaya natin iusan ng extra na Play-Doh na to. Eto na! Sige, makilala natin si Cookie Monster. Oh, ang gwapo. Yung songcard mates at bididizan niya ay malitan na isang di katulad. Pero siya talaga ay nakakatawa. Ito ang gusto ng mga cherry cuts. Ang gwapo. Hey, Cookie Monster! Gusto mo bang kumain ng mga cookie kasama natin? Oo, mahilig kami sa mga cookie. Kumilos na. Alam natin kung saan ni Genevieve ang mga chocolate chip. Okay lang. Catron, ano gusto mo? Ako ay nag-iisip na gusto kong meron akong isang bagay na dati. Ang mga sinauna ay mabuti na salita at ako siguro alam kung anong makakagawa natin sa'yo. Para sa to, kailangan natin ng isang matandang tube ng puting Play-Doh. So pagkatapos nito, papalain pa natin ito ng ating roller. Eto na, hayaan natin ito maging patag para may lugar tayong magtrabaho ng marami kasi gagamitin natin yung cutter na malaking ganyan. Atin na ang ating mga ginoo ng dati, isang T-Rex. Wow, that's cool. I love how Nakapalayo sila sa lupa ng mga 65 milyon na taon ang nakalipas. Pero ngayon wala na kundi ang mga fossil lang. Tayo na lang makagawa ng isang fossil na papel at gamitin natin ang ink pad natin sa dati para sa mga buto. Okay lang na ngayon bago ang inkyo ay matuyo. Pagpapress natin ang mga fossil sa cutter. There, that looks good. Tingin natin may marami pang extra ang Play-Doh natin, kaya dapat tayong magtanggal ng mga yelo na to ngayon. Nakakabango ako sa to. Sana okay pa rin ito. Siguro malalaman na lang kaya natin ngayon. Okay lang, tayo na lang ang gagawin ng maayos ang Play-Doh para hindi natin masikifin ang mga parte nito. Saan na tayo magpunta ng mga paa? Atin na ang buntot. At last, we can take off the headband. Wow! Ang gaganda pala noon. May sarili tayong fossilized T-Rex dinosaur na milyari taon na. Note, ang gaganda pala noon is a casual way of saying, wow, it's really good. And may sarili tayong means we have our own. Anong gagaling ng specimen na to? Dapat ko pang basahin sa aking kwarto. Okay lang kaibigan, nakikita ko na ikaw ay ready na. Anong gusto mo namin gawin? Nakakagutom ako kaya gusto ko ng masarap. Okay na, mga alpako. Gamitin natin ang ating pizza oven para gumawa ng isang masarap na Play-Doh pizza. Oo nga, maganda yon. Iyakamin ang maita ng brown Play-Doh para gumawa ng pizza dough. Tignan natin kung paano kita i-flatten muna at pagkatapos ay ibigay sa apoy ng aming ovens para makapag-bake. Pakita natin kung paano ito gagawin at siguro makikita natin ang resulta. Wow! Ganyan lang talaga. Mahilig ako sa paggawa ng mga bagay na ganito. Susunod natin ay gamitin ang ating mga kulay pula ng Play-Doh para gumawa ng isang sausaw na may lasa ng tomate. Sa usunod natin ay i-flatten natin ito ng konti para may sapat na sa ating crust ng pizza. Magamitin natin ang ito'y pizza cutter para makapag-cut ng isang buong kalahi ng sausaw. Gusto natin ang makapaghugasan na pareho ang laki ng crust. Eto na ang maganda.
Let's add our Palitan natin pineapple, yung sausaw sa crust na to. mushroom, and our Ang mas mabuting pepperoni. pizza ay kailangan ng cheese at And our gagamitin last natin ang ingredient is dalawang gonna be just a uri, little bit of yellow chives. cheddar at white And I'll mozzarella. carefully use my knife to cut a Simulan few na lang pieces tayo to sa go on our cheddar. pizza. Nagkakaroon tayo ng oven ng Alright, pizza that na should may be more than grater ng enough. cheese kung The saan chives will pwede give the natin pizza a little dagdagan bit ang of aming color cheddar. and a lot of flavor. At saka tayo'y There, gagamitin ang Moose's itong pizza is plunger para done, tulungan and it tayong certainly pagtusok does ng look cheese. delicious. Ngayon na Here you nga, go, Moose. pwede nang tayuan Enjoy. ang buhok at lalabas na ang It does look tinapay. delicious. Oo, And I'm nakita gonna na. share it with my Ang gwapo pa friends. nito, parang That's tunaw so na timpla thoughtful ng of you, cheese Moose. kahit hindi Enjoy. totoo. Okay Wow, lang, guys, that siguro was a yun lot na of ang sapat fun. ng cheese Show us para your sa cool ating Play-Doh pizza. creations on Facebook. Tayo na lang ang And stick gaglin sa around mga on YouTube leftover for ng more cheese fun at videos. pagkatapos ay pwede nang dagdagan ng mozzarella sago. Anong uri ng cheese ang pinakamainam gamitin natin kapag gumagawa kami ng pizza? Ngayon na kaya natin simulan ang pag-grate ng aming cheese. Ang ganda pala noon! Hindi ka makapaniwala na tulang Play-Doh. Okay lang, isang bagay pa kaya, okay. Perfect! Ngayon pwede na natin dagdagan ng cheese sa pizza. E na kailangan natin ihanap ito sa paligid kasi gusto niya lumutong. May gawa na yun sa atin ng cheese sa pizza. Handa na siya sa isang plato ngayon. Wow, talaga namang sarap! Oo nga, ginawa na pero hindi pa tapos. Kailangan natin dagdagan ng toppings dito. Hindi ako nag-iisip na weird yan kasi ako'y galing sa Hawaii at mahilig ako sa pineapple sa akin ng pizza. Maliit na talagang to, ang ganda. Siguro magugustuhan mo ito. Okay lang, tingnan natin ang ating pineapple piece. Ang ganda niyan. Kailangan pa natin ng ilang toppings kung ayaw nating i-up ang itlog na lupa na ito. Marami pang mga topping ang gagamitin natin. Kaya sa susunod, pwede na tayong gumawa ng isang prutas na may hiwa ng kawayan. Sa kung mawala pang mga hinog sa iyong pizza, dapat mo nang subukan. Ang sarap at mabuti pa. Atin to ang cute. Tignan mo lang ito, hindi ba siya kasing-kasing? Ngayon, ang paborito kong topping ng pizza ay pepperoni. Tayo na lang ang gagawin ng mga pirasong ito para sa ating pizza ngayon. Pero wala pa rin si pepperoni dahil hindi naman ito masustansya. Medyo masarap nga. Okay lang, 2 slice na yon kasi maliit ang pizza natin. Pwedeng pagkain natin ang ating pineapple mushroom at pepperoni. At ang huli naming ingredient ay maliit lang ang chives. Atin ang mga pirasong ito at gagamitin ko ang aking kutsilyo para masayang pagkain ng ilan sa ating pizza. Okay lang, siguro yun na ang sapat ng chives para sa pizza, makakapagbigay ng maliit na kulay at malaking lasa. Mayroon na ang pizza ng Moose at talaga namang marami pang sarap. Eto na to sa iyo, Moose. Matakot ka. Mukhang masarap pala ito at gagawin ko itong ipagkain sa mga kaibigan ko. Ganun ka mabuti ka ngayon, Moose. Enjoy ka na. Okay lang mga kaibigan, napakagulat yon. Ipakita natin ang mga gawa-gawang Play-Doh mo sa Facebook at manatili ka rin sa YouTube para sa mas maraming video ng kagitingan.